mahalaga siya kasi ito yung memories namin nung kabataan namin eh. Kasi paano pag nawala na to? Kung di natin ma-preserve yung traditional use, at least yung traditional forms, makita pa rin natin siya na alam natin, pag nakita natin siya sa paligid, puni yan. I'm Marichelle Santos Bernardo, isa akong cultural and heritage advocate at isa rin akong puni demonstrator. Ang puni ay Tagalog terms dito sa Bulacan na ang ibig sabihin ay to beautify and to decorate gamit ang mga mahahabang dahon tulad ng coconut, palm tree, pandan, or buri. May tatlong kategorya ang puni. Una, ito ay yung mga laruan namin nung araw. Tapos, ang puni rin, isa sa kategory niya is food container siya. Yung mga, di ba yung suman, yung kanin na binabalot sa dahon. Pero mas kilala kasi ang puni sa tawag na palaspas. Kasi ito yung mga ginagamit pagka merong mga religious at saka mga spiritual gathering tulad ng Semana Santa. Yung puni kasi, may mga iba-ibang mga proseso. Ito yung, di ba, pagtutupi-tupi, pagtitirintas. Depende dun sa forms na gusto mong gawin. So, ang gagawin natin ngayon ay the famous ibon. Pagkatapos natin matupi, ititirintas na natin siya. Noong araw naman, fresh leaves ang ginagamit namin. So, hindi kami gumagamit ng mga gunting talaga. Doon kasi sa fresh, hindi siya tumatagal. Pagka mga 1 linggo na, nagbi-brittle na yung dahon niya. Paano ma-appreciate ito nung mga pag-itituro namin to? Namamatay na to, nakakalimutan. Samantalang ito yung ipinamana sa atin ng mga ninuno natin. So, nag-isip ng paraan o ng way, paano siya mapipreserve at ma-appreciate pag tinuro namin. So, nakakita kami ng buri na may kulay na. Ito yung ginagawang banig eh. Nakita namin yung buri, tumatagal siya pagka yung dried na. So, tinried gawin doon. So, nakita namin, maganda, tsaka madali siyang na-appreciate mga tinuturuan namin eh. So makikita mo na siya ngayon sa bridal entourage, isa na siyang magandang bouquet. Makikita mo na rin siya ngayon, isa na siyang magandang accessories na ginagamit sa mga fashion show. Iba nakakatuwa na isipin yung mga ninuno natin. Sa pamamagitan lang ng paging lupi-lupi ng mga dahon, ay nakaka-create sila ng mga bagay na nakakatulong din siyempre sa kalikasan, nakakatulong sa pagpapreserba, nakakatulong dun kung paano ma-distinguish yung kultura natin mga Pilipino. Gusto ko maramdaman ng tao na kung gaano kahalaga yung bagay na hinahawakan nila o ginagawa ng kamay nila. Kasi ito yung bagay na hindi basta-basta mabibili ng pera, yung talento mo na yon. Ito kasi yung bagay na isa sa pagkakakilanlan natin bilang mga Pilipino. Sayang naman yung mga ginawa ng mga ninuno natin, di ba? Kung hindi natin maipapasa ngayon sa mga bagong henerasyon. Sana mas dumami pa yung matutong gumawa nito. Mas dumami pa yung mga ma-create naming mga produkto galing sa mga dahon. Mas makilala siya, hindi lang dito sa buong Pilipinas, makilala rin siya sa buong mundo.